Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marimar. Taong 1970, Jovelar, Albay. Totoo sila. Palihim na nagmamasid sa mga araw-araw nating ginagawa. Mga katagang unang nabanggit ni Marimar nung nagpasya siyang magbahagi ng kwento ukol sa kanyang nakaraan. Ayon sa kanya, sa taong 1970, dalaga pa talaga siya. Wala pa siya noong asawa, pero marami ang nagkakagusto sa kanya. Mambubukid ang kanyang mga magulang, ngunit dahil sa ang kanyang kagandahan, maraming mayayamang binatang nagmula sa iba't ibang lugar ang nagkagusto sa kanya pagkatapos ng una nilang pagkikita. Nakakahali na rin kasi ang ganda ni Marimar na may hahalin tulad mo sa dalagang Espanyala. Makinis ang balat, matangos ang ilong, tapos balingkinita ng katawan. Dahil sa ganun niyang katangian, maigi talaga siyang binabantayan ng mga nakatatanda niyang kapatid. Ayaw kasing masira ng mga ito ang kanyang kinabukasan dahil sa malaki ang pangarap nito para sa kanya. Ang ganoong hangarin ng kanyang mga kapatid ang mas nag-udyok para bantayan ang halos lahat ng kanyang kinikilos. Kapag pumupunta siya noon sa baryo, palaging nakabuntot ang mga ito. Minsan, naiirita na roon si Marimar, gawa ng pakiramdam niya wala na siyang kalayaan. Hindi naman nagpapasindak sa kanyang galit ang kanyang mga kapatid, gawa ng aminado itong alam nila ang kanilang mga ginagawa. Dahil sa ganoong pangyayari, nang hindi na siya makapagtiis pa, nagdesisyon na siyang ipagbigay alam yon sa kanyang mga magulang. Sa loob kasi ng mahabang panahon, pinagtiisan niya talaga ang gawain ng mga ito. Ngunit nang tumungtong na siya sa tamang edad, hindi na siya pumayag. Bukod kasi sa wala naman siyang ginagawang masama, pumapanhik lang naman siya ng baryo kapag may iniuutos sa kanya. Para naman maging sulit ito, sinisiguro niyang madadaanan niya ang kanyang mga kaibigan bago siya umuwi. Nang marinig naman ng kanyang ama ang tungkol sa bagay na yan, napabuntong hininga lang naman ito habang pinagmamasdan ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Hindi naglaon. Nang magkaroon na ito ng lakas ng loob para magsalita, mahinahon naman yung nagwika sa kanila ng, "Hayaan nyo na yang si Marimar. Hindi nyo ba alam? May kasama man yan na wala. Ligtas yan. Tsaka isa pa, pagtuunan nyo ng pansin ang sarili ninyong mga buhay. Hindi na kayo pabata. Ilang taon mula ngayon, kayo na rin mismo ang haharap sa tindi ng hagupit ng realidad. Ngayon pa lang, umpisahan nyo ng magbanat ng buto para sa mga personal ninyong pangarap." paglahad naman ito ng mga katagang yan, kitang-kita niya ang pagtahimik ng kanyang mga kapatid. Nakakaawa man ang mga ito dahil napagsabihan niyo ng kanilang ama. Kahit papaano natuwa naman siya, lalo pat inaasahan na niyang doon magsisimula ang panibagong kabanata ng buhay niya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, unti-unti naman niyang napapansin ang biglaang pagbabago ng kanyang mga kapatid. Dumaan pa ang mga araw, hindi na siya nito inistorbo alinsunod sa nais mangyari ng tatay nila. Magmula noon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakakapanhik na siya ng baryo nang walang bumubuntot sa kanya. Akala niya, napakaayos ng pakiramdam kapag nag-iisa. Pero lingid sa kanyang kalaman, yun pala ang magiging sanhi para makaranas siya ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Isang hapon, napilitan ng kanyang ina na utusan siyang bumili ng mga rekado sa merkado. Nataon kasi noong nag-aani ng palay ang kanyang mga kapatid, kaya silang dalawa lang noon ang nasa bahay.
Nababahala man dahil sa medyo papasapit na ang takip silim, nagpa siya itong si Marimar na sundin ng kanyang ina. Sa isip-isip niya, bibilisan niya lang ang paglalakad para makauwi siya kaagad. Makalipas pa ang ilang minuto, habang binabaybay niya ang masukal na daan, wala naman siyang napansin noong kakaiba. Pagdating niya sa merkado, dali-dali naman niyang pinamili ang lahat ng sangkap na kailangan ng nanay niya. Matapos naman niya itong makuha, napansin naman niyang papalubog pa lamang ang araw. Siyempre, agad naman niyang tinahak ang daan pabalik, subalit di pa man siya nakakalayo, napansin niyang mabilis na dumilim ang buong paligid. Sa puntong yan, nakaramdam ng pagkabahala itong si Marimar, buhat sa mga narinig niyang kwento noon sa kanyang ama, ukol sa daang nagdudugtong patungo sa bahay nila. Ayon dito, maraming mapanlinlang doong mga nilalang na naglalaro sa kaisipan at utak ng tao. Kapag natipuhan ka ng mga ito, ililigaw ka nito sa lugar at kung mamalas-malasin ka pa, baka doon ka na rin mamatay. Nabanggit din ito sa kanila na dahil sa lakas ng presensya ng mga engkanto sa paligid, kahit silang matatanda na, umiiwas sila doon pag tumungtong na ang takip silim. Nasa paniniwala rin kasi ng tatay niya, ang takip silim ang perpektong pagkakataon para magbukas ang lagusan kung saan namumugaran ang mga ito. Sa puntong nakawala na yun sa mundo, maghahanap yun na makakain, gayon din ang mapagdidiskitahan. Sa ganoong estado lang kasi umiikot ang buhay ng mga ito, kaya kinakailangan nilang mag-ingat. Dagdag pa nito na, hindi naman lahat ng engkantong naninirahan doon, ganon ang pag-uugali. May mga espesipikong lahi lang ang gumagawa nito, kagaya ng mga tuod, at ang pinakamabagsik na lahi sa lahat, ang mga sagip-sipon. Yon ang iniiwasan ng kanilang pamilya dahil kaya nitong mambiktima ng tao kahit nasa espiritual na anyo sila. Marahil nagtataka kayo sa mga nilalang na ito. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ilang detalye ukol sa kanila. Ang mga sagip-sipon ay mga nilalang na hindi naninirahan sa mundo ng mga tao. Gabi-gabi silang dumadalaw dito sa pamamagitan ng pagdaan sa mga bumubukas na lagusan. Mapayapang nilalang ang mga sagip-sipon. Ngunit kapag nakakakita sila ng tao, nagiging isa silang mabagsik na demonyo. Sabi kasi ng tatay ni Marimar, dating tao ang mga ito. Ngunit sa katagalan ng kanilang pag-iral, kinainggitan sila buhat sa mga likas nilang abilidad. Ang mga sagip-sipon kasi, ang bukod tanging mga antingero noong kapanahunan na nakakagawa ng ginto at iba pang mamahaling mga bato. Sa larangan ng lihim na karunungan, lubos itong ipinagbabawal ng marami. Alam kasi ng mga bantog na antingero noon, may kalakip na sumpa ang paggawa sa ganoong uri ng bagay. Ang kaso lang, hindi ito nagkaroon ng bisa sa lahing yon. Dahil dito, mas lalo silang nagkaroon ng matinding impluensya at kalaunay yun din ang naging daan para pagtaksilan sila ng mga taong minsan nilang pinagkatiwalaan. Pagbagsak ng kanilang pamilya, bago tuluyang malipol ang kanilang lahi, nakapagbitaw pa ng sumpa at pangako ang pinuno nila. Sa huling hininga nito, itinarak nito sa buhay na bato ang hangaring magpatuloy ang kanilang angkan sa kabilang mundo. Naging posible rin ang sumpang yon, buhat sa tanga nitong mga mutya. Ilang taon nang lumipas nang mangyari ang paglipol sa kanila, lumitaw ang mga sagip-sipon. Sa unang araw ng pagbalita sa mga nilalang na yon, nakapaslang na ito ng 5 antingero. Nagpatuloy din ang ganoong pangyayari hanggang sa maubos na nila ang lahat ng taong trumaydor sa kanila. Dahil dito, kumalat ang usapin ukol sa mga nilalang na yon na may likas ng galit sa mga antingero at tao. Itinuring din sila bilang mga perwisyo
Ngunit naniniwala ang iilan. Ginagawa lamang ito ng mga nilalang para maipaghigante ang kanilang mga pumanaw na kapatid. Isa na rin yon sa mga naging daan kung bakit pinangingilagan ng mga tao sa baryo ang daang nagdudugtong patungo sa kanilang tahanan. Sinasabi kasing sa lugar na yon, umusbong ang unang lahi ng mga sagip-sipon. Matapos naman yung maalala ni Marimar, matinding pagkasindak naman ang naramdaman niya. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagdarasal na sana'y makasalubong niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi talaga yun nangyari. Sa pagtagal din ng pagtahak niya ng daan, hindi niya maipagkakailang matinding kadiliman na ang bumabalot sa buong paligid. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapansin niyang medyo malapit na siya sa kanila, bigla naman siyang natigilan, buhat sa iyak na bigla na lamang bumalot sa buong paligid. Iyak yun ng isang babae, kaya agad naman itong hinanap ni Marimar sa takot na baka kung ano ang nangyari rito. Ang kaso lang, paglingon niya sa kanyang likuran, tumambad sa kanya ang babaeng naliligo sa sarili nitong dugo. Nakasuot yun ng saya at sa estado nito parang matagal na yung pumanaw. Sa sobrang pagkagulat niya, hindi na siya nakakilos sa kanyang kinaroroonan. Habang patagal ng patagal din doon ang kanyang pagtitig, hindi niya maipagkakaila ang takot na unti-unting namumutawi sa kanyang buong katawan. Dahil sa ganoong sitwasyon, pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa pamilya niyang naghihintay sa kanya. Buong akala kasi noon ni Marimar, papatayin siya ng kaluluwang kanyang nakita, subalit nang magkaharap na silang dalawa, napagtanto niyang wala itong masamang binabalak. Sa halip kasi na sunggaban o saktan siya ng nilalang, niyakap siya nito, kasabay ng mga bulong nito sa kanya na nagsasabi ng, "Masaya ako dahil nagkita tayo. Kakambal ko." Kasabay ng paglaho ng nilalang na yan, ay ang pagkirot naman ng pulang balat niya na nakatago sa kanyang mayabong na buhok na nakalaylay. Matapos naman niya itong maramdaman, bigla na lamang nawala sa kanyang paningin ang nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman siyang naglakad, pabalik ng kanilang pamamahay. Pagdating niya roon, bumungad ang kanyang mga magulang na kanina pang nag-aalala sa kanya. Base sa salaysay ng mga ito, 3 oras na siyang nawawala. Sinubukan din siya nitong hanapin pero bigo siya nitong makita. Ayon pa sa kanyang ama, inakala nito na kung ano na ang nangyari sa kanya. Mahigpit din siya nitong binalaan, iwasan niyang lumakad ng gabi dahil wala silang ideya sa mga kaisipan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Matapos naman itong makapagwika, tumangulang naman si Marimar. Iniwasan niya na noong magdahilan, buhat sa nakikinig noon sa kanilang pag-uusap, ang kanyang mga kapatid. Wala naman sana siyang balak pagtaguan ng kanyang mga magulang. Ang sa kanya lang, sila-sila lang ang makakaalam ng tungkol sa kanyang pinagdaanan. Matapos ang kanilang hapunan, palihim na binisita ni Marimar ang silid ng mga magulang niya para ipagtapat doon ang totoo. Pakiramdam niya kasi noong mga oras na yon, di siya pagpapahingahin ng kanyang sarili hanggat hindi niya na ibabahagi ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Sa pagpasok naman niya sa silid nito, agad namang bumungad ang mga magulang niya na nasa kasagsagan ng pagnonobina. Gabi-gabi kasi yun nagdarasal, sa paniniwalang nagbibigay yun ng proteksyon sa kanilang pamilya. Pagkatapos naman ng dasal, agad naman siyang kinausap ng kanyang ina. Hindi kasi nito maiwasang magtaka, gawa ng bibihira lang siyang pumunta sa silid nito kapag gabi na. Kadalasan, tumutungo lang doon si Marimar kapag may iniisip siyang problema.
Dahil sa ganun niyang pag-uugali, hindi na nagpaligoy-ligoy ang kanyang ina na magtanong sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, direkta naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang mga naranasan. Ipinagtapat niya rin dito ang mga sinabi ng kaluluwa sa kanya. Matapos naman yung malaman ng kanyang ina, napilitan naman itong ilahad sa kanya ang tungkol sa kakambal nga niyang pumanaw. Namatay yun dahil sa hindi agad ito nakuha ng kumadrona pagkasilang ni Marimar. Inakala kasi nilang nag-iisa lang ito, kaya naging kampante sila pagkatapos nitong lumabas. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan naman silang itago ang tungkol sa bagay na yon. Nababahala rin kasi sila, baka kung ano ang sabihin ng mga kadugo nila. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ina, agad naman yung humingi ng tawad ukol sa mga nangyari. Siyempre bilang anak, wala namang nagawa si Marimar kundi ang patawarin ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya na lamang yun pala ang pinapahiwatig ng tatay niya noong pinagalitan nito ang kanyang mga kapatid. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, kahit papaano nakaramdam naman siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Unti-unti na ring nawala ang takot niya sa nilalang, buhat sa mga inilahad ng kanyang mga magulang. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Si Marimar noon, umiwas na munang tumungo sa baryo para naman kahit papaano hindi na siya makaranas ng ganon. Ngunit, nang medyo makalimot na siya sa mga naranasan niya, muli na namang nagsimula ang pagbisita niya sa baryo hanggang sa kalaunay may nakilala siyang isang mayamang matanda sa lugar na yon. Base sa salaysay nito, nalaman ni Marimar na may gusto pala yun sa kanya. Kapalit ng pagbigay niya roon ng oras, ay ang bungkus-bungkus naman ng pera at mga regalo nitong dala. Bilang dalaga, malugod niya itong tinanggap, subalit isa pala itong malaking pagkakamali. Sa pagtanggap niya kasi ng regalo, inakala ng matandang yun na may pag-asa ito sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, nagpatuloy ang pamamanhika nito na kalaunay nakarating yon sa kanilang tahanan. Ipinagtapat nito sa kanyang mga magulang ang nais nitong mangyari na siya namang lubos nitong ikinagalit. Gayunpaman, upang hindi sila maging bastos, idinaan nila yon sa mahinahon at maayos na pag-uusap. Ipinaliwanag ng kanyang ama, hindi sila bagay ng anak nito dahil na rin sa ilang taon ang agwat nila sa bawat isa. Subalit, nang marinig naman yon ng matanda, direkta nitong inilahad sa kanila na di hamak na mas magiging pabor yun kung iisipin. Kapag kasi namatay ito, sa kanila na mapupunta ang lahat ng yaman nito. Dagdag pa ng matanda na magbabago ang kanilang mga buhay sa sandaling pumayag sila na magkaisang dibdib sila ni Marimar. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tila bang nawala ang respeto nito sa matanda. Akmang sasapakin na sana ito ng tatay niya. Mabuti na lang, napigilan ito ng mga kasamahanong matanda. Dahil sa medyo umiinit na ang kanilang mga panig, minabuti naman itong magpaalam na muna sa kanila. Pag-alis din ito sa kanilang pamamahay, nangako itong muling babalik kasama ng maraming regalo para sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung nag-abiso na hindi na ito kailangan, pero nagpumilit pa rin ang matanda. Nang makalis na ang mga panauhing yon, purong sermon ang kanyang natanggap. Lahat ng tungkol sa kanila ng matandang yon na itanong ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Marimar ang mga aligasyon nito, pilit naman niya itong tinutulan dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi yun totoo. Mariin din niyang inilahad. Unang lumapit sa kanya ang matanda, kaya inakala niyang wala itong ganong pakay sa kanya. Sa katunayan maging siya man,
hindi na iwasang magulat sa naging akto nito. Pagkalahad naman niya ng lahat-lahat, di naman niya maipagkakaila na naniniwala ang kanyang ama sa sinabi niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na pagalitan pa siya, binalaan na lamang siya nitong umiwas na muna sa baryo. Dagdag pa nito na, hanggat maaari wag na muna siyang magpakita sa matanda upang hindi na lumala ang mga pangyayari. Nang marinig naman ni Marimar ang tungkol dito, minabuti naman niyang sumang-ayon. Lumipas pa ang 2 araw. Naging tahimik naman ang buhay niya kahit papaano. Akala ng mga magulang niya na sa maayos na siyang kalagayan. Ang hindi nila alam, unti-unti na palang kinikilala ni Marimar ang kakambal nitong isang kaluluwa. Sa kanilang pag-uusap ng kakambal niya, may mga alok yun sa kanya ukol sa kung papaano niya mapaparusahan ng matanda. Ayon sa nilalang, kaya niyang pahirapan ito kung yon ang nais mangyari ni Marimar. Nabanggit din ito na may kapangyarihan itong sumapi sa isang nilalang na siya namang maaaring pumatay dito kung yon ang kanyang gusto. Dahil sa mga nailahad nito, nagkaroon siya ng kaisipan ukol sa mga bagay na dapat niyang gawin. Gayunpaman, pinili na muna niyang maging mahinahon, lalo pat wala pa naman itong nagagawa sa kanya. Akala niya kasi doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi niya sukat akalain na yun pa lamang ang simula. Sa pagtungtong ng araw ng Biyernes, muling bumalik sa kanila ang matanda. Magbabandang 2:00 yung bumisita, kaya nataon naman noong wala roon ang ama at mga kapatid niya. Pagpasok naman ito sa bakuran ng kanilang bahay, agad naman yung sinalubong ng kanyang ina na halos hindi na maipinta ang muka. Bago pa man makapagsalita ang matandang yon, prinangka naman ito ng nanay niya na hindi niya kailangan ng mga regalo nitong dala. Dagdag pa nito na masaya na sila sa kanilang buhay at mas ikakatuwa pa nila kung aalis siya ng kusa. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi ng nanay niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, Napakamagagalitin nyo naman, Ginang. Tingnan nyo muna ang mga dinala ko. Baka matuwa kayo. Pauna pa lang yan. Kapag kami na ng anak nyo, sobra-sobra pa dyan ang matatanggap ninyo. Dahil sa sinabi nito, agad namang kumunot ang kanyang noo. Alam niya kasing may halo yung pangiinsulto, kaya nang hindi niya maatimang pinapagawa nito, siya na ang nagpalayas dito. Galit na galit siyang pinagtabuyan ng matandang yan hanggang sa makalabas na ito sa kanilang tahanan. Matapos nun, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama't mga kapatid, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng matanda na makapaghiganti pa. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, dala naman ng matinding galit niya, matapang naman niyang tinawag ang kanyang kakambal. Pagpakita naman ito, inabisuhan niya yung gumawa ng paraan para maparusahan ng matandang yon. Dagdag pa niya na, bahala na ito kung ano ang gagawin nito, basta ba'y makuha nito ang nais niyang mangyari. Nang marinig naman yon ng kanyang kakambal, agad naman itong naglaho. Pagtungtong ng hating gabi, muli itong nagpakita sa kanyang panaginip upang mailahad sa kanya ang naisip nitong plano. Ayon sa kakambal niya, kasalukuyan siyang nasa loob ng katawan ng isang matandang aswang. Nabanggit din ito na yon ang kanyang gagamitin para paslangin ng matandang gumagambala sa kanyang katahimikan. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng nais nito, humingi lang yun sa kanya ng 2 gabi para matupad ang kanilang napag-usapang plano. Pagkarinig naman ni Marimar ng tungkol sa bagay na yon, agad naman siya roong sumang-ayon.
Lumipas pa ang mga gabi. Habang payapa silang nagpapahinga, hindi naman magkamayaw ang mga kaguluhang nangyayari sa sentro. Sa sobrang takot kasi noon ng matanda, humingi na yon ng tulong sa mga kabarangay nila. Lumapit na rin yon sa mga albularyo, ngunit maging ang mga ito man, hindi napigilan ang matinding galit ng kanyang kakambal. Pagtungtong naman ng ikalawang gabi, napasok na nga nitong pamamahay ng matanda. Dali-dali nitong hinanap ang silid kung saan yun naroroon, at nung mapasok niya na yon, walang patig naman yung doong nagwala. Pagsunggab nito sa matanda, walang habas yung inundaya ng kanyang kakambal hanggang sa kalaunay magkanda butas-butas na ang mismong dibdib nito. Di pa yun nakontento, pinugutan pa nito ng ulo ang matandang yon. Pagligo naman ito sa sarili nitong dugo, gumawa yun ng mensahe sa dingding na siya naman naglalahad ng masasama nitong ginawa sa kanilang lugar. Mariinding binalaan ng kakambal niya ang mga taong makakabasa nito na huwag nang tularan ang ginawa ng matanda kung ayaw nilang sapitin din ito ang nangyari doon bago yun bawian ng buhay. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, parang apoy sa talahiban ang bilis ng pagkalat ng mensahe. Bawat isa sa mga albularyong tumingin sa labi ng biktima, bigong matukoy kung sino ang may utak sa likod nito. Sa sobrang lakas kasi ng presensya ng nilalang na umatake rito, hindi na ito pinag-aksihan pa ng panahon ng mga albularyo. Bukod sa ayaw nilang madamay, alam din nilang hindi basta-bastang aswang ang nagtataglay ng ganoong kalakas na presensya. Lumipas ang araw na yon, may bumisitang matandang lalaki sa pamamahay nila. Huli na nang nalaman ni Marimar na doon pala nakakulong ang kaluluwa ng kanyang kakambal. Inabisuhan sila ng matandang aswang, mananatili ang kaluluwa nito sa kanyang katawan sa loob ng 5 taon. Yon ang magiging kabayaran nito buhat sa ginawa nitong kapangasang sumapi sa kanyang katawan. Dagdag pa ng matanda na lubos siyang humahanga sa dedikasyon ng kapatid ni Marimar, kaya nagpasya siyang huwag itong alipinin sa oras na yon ay makalaya. Dahil sa sinabi nito, ikinatuwa naman niya yon kahit papaano. Magmula rin nang nakilala nila ang matanda, isa na yon sa mga tumulong sa kanila upang mapanatiling ligtas ang kanilang lugar. Sa tulong din ng kakambal niya, madali nitong nalalaman ang mga nangyayari sa bahay nilang mag-anak. Hindi naglaon, napalapit na rin sa kanila ang matanda, dala ng magandang pakikitungo nila rito. Kahit isa itong purong aswang, di yun kinakatakutan ng kanyang mga magulang. Itinuturing pa rin nila itong isang pangkaraniwang tao na siya namang ikinatuwa nito ng husto. Dahil sa ganun nilang pagtatrabaho, itinuring na rin silang kadugo ng matandang yon. Ayon sa kanya, 2 beses sa isang linggo, bumibisita ito sa kanila. Nagdadala rin yon ng makakain para sa kanilang pamilya. Taon pa ang lumipas, nagpasya ang kanyang kakambal na huwag nang lisanin ang katawan ng matanda. Doon kasi nito nakita ang rason ng kanyang buhay, kung bakit nananatili pa rin yon sa mundo ng mga tao kahit matagal na yung patay. Alam niyo, pinuno, sa sobrang bilis noon ng pagtakbo ng oras, hindi na namalaya ni Marimar, may edad na pala siya. Marami pa naman ang umaakit sa kanya noon ng ligaw, ngunit hindi niya ginustong makapagtayo ng sarili niyang pamilya. Ngayong matanda na siya, masaya pa rin naman siyang namumuhay mag-isa. Bit-bit ang alaala ng kanyang pamilya. Minsan ding kumalat ang kwentong ito sa buong Albay. At ginawa ring pantakot sa mga bata ang kwento tungkol sa kakambal ni Marimar. Okay.
Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot tong kwento ni Marimar, no? Kasi isipin ninyo meron siyang kakambal. Namatay yung kakambal niya na yun, na naging espiritu. Tapos ngayon yung espiritu na yun, nakita yung purpose niya sa buhay na sumanib dun sa matandang aswang. So ngayon, tong matandang aswang na to, kalat na kalat sa kanilang lugar, di ba? Kilalang kilala. Pero siguro hindi naman nila alam na nakasapi doon yung kakambal ni Marimar. Kasi nakakaalam lang naman nito yung nasa loob ng pamilya ni Marimar. Pero ang pinagtataka ko lang, paano kaya naging bantog yung kwento na to? Tsaka paano kaya siya naging panakot sa mga bata kung kumalat lang naman yung kwento sa buong pamilya nila? Ako feeling ko may isa sa miyembro ng pamilya nila na nagpakalat ng ganitong kwento, lalo na yung mga kuya niya kasi nasubaybayan nila yung talambuhay ni Marimar eh. Tapos yun, or siguro nung lasing yung kuya niya, nakipagkwentuhan sa mga kainuman nito, tapos nabanggit nga yung tungkol dito sa kakambal ni Marimar. Sa sobrang kalasingan niya, hindi niya na namalayan yung kwento niya. Nabenta niya na pala yung kapatid niya, di ba? Yun yung nakita kong dahilan kung bakit kumalat tong kwento na to sa Albay. Kasi naging bantog daw na kwento eh. Baka merong taga-Albay dyan na nakakaalam ng tungkol sa kakambal ni Marimar. Pwede nyong i-share kung ano yung mga naranasan nyo o kung ano yung mga narinig ninyo tungkol sa pagkatao nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.